Alright, magandang hapon, magandang araw po sa atin pong mga dinadakila at mga kaibigan po natin sa PNP na siyang ating mga matitikas na mga nagsisilbi para sa ating bayan at talagang naglalaan ng kanilang buong kalakasan para patuloy na maipatupad ang mga batas at ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw ho at tayo ngayon ay nasa aralin po, no, ng mga bagay patungkol sa salita ng Diyos nang siyang magdadala sa atin sa katuwiran, no? At ito yung magandang pagkakataon po na tayo po ay sama-sama, no, na natututo at sa pamamagitan ng salita ng Diyos patuloy itong nailalapit ho ang ating kalooban ho para po magkaroon po tayo ng mas maaliwalas at mas maayos na paghahanap buhay po. Tuloy-tuloy ho tayo, sabi nga this is in relation to preventive approach of revitalized PNP internal cleansing program. So ito yung isang programa para patuloy po na linisin, no, internal, no, ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating pag-iisip po, at ito isang napakagandang programa ho ng PNP po upang tayo po ay malayo ho sa kalikuan, no, at na siyang siyempre eventually magdadala sa atin sa kasamaan ho. No, so isang magandang bagay po ito at ito'y ginagawa ho sa through online fellowship service, no, through itong squad, no, weekly interactive meeting. Okay, ako'y natutuwa po na sa mga pagpo-post po nakikita ko ho at ako'y nagpa-follow sa QCPD Kamuning, no, at nakakatuwang makita ho na mas maraming tao ngayon ay nagagamit ang opportunity ito para sa pamamagitan nito ay patuloy na ipaalala sa atin ng Diyos ang kahalagahan nito sa atin po mga buhay. Okay, pero bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin po tayo. Let us pray. Let us pray. Ama namin Diyos, today Father, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na mulit-muli kami ay patuloy na nag-aaral, natututo, at sa pamagitan nito, Father, patuloy kang nagsasalita sa pamagitan ng inyong salita. I pray, Father, na sa ganitong pagkakataon, dalhin mo kami at sana'y katagpuin kami, Father, na sa mga mensahe na ibinibigay mo sa amin, patuloy itong kumilos, tumimo sa aming puso at may apply namin ito sa aming buhay na siyang magsisilbing simulain ho ng pagbabago sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang oras na ito, samahan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright? Ang ating pag-aaral ay patungkol ho sa justice, no? Hustisya. 2.15, no? So tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa. At pagdating ho sa usapin ng justice o hustisya, ano nga ba masasabi ng dictionary tungkol dito? Yun muna, no? Ang ibig sabihin ng justice, ito yung mga bagay na ukol sa fairness o katarungan. Okay? Mga bagay ukol sa rightness o katwiran, katumpakan, dapat tumpak, dapat tama. Number 3, sabi dito, trial by process of law, no, paraan sa paglilitis, no? At sa number 4, justice of the peace, hukom tagapamayapa. Yan ang mga yan ang mga usapin ho diyan. At sa item sa number 5, just conduct or fair dealing, kawastuhan, pantay o parehong pakikitungo. Alam niyo ho, napaka-importante nito. Sapagkat ang mga pulis po na siya nagsisilbihong tigapagpatupad ng batas. Nandiyan na ho yung batas eh. Ang problema na lang, paano ito i-implement at sa inyong kapangyarihan po, ay dapat ho nandun ang katarungan. Dapat ho nandun ang pantay at parehong pakikitungo. At sa usapin hong ito, abay, dapat itong alamin natin ano ho ba ang masasabi ng salita ng Diyos, ang Biblia. Mismong Diyos, ano ba ang say niya tungkol sa mga bagay na ito? Pero bago yon, kailangan mo ng malinaw po. Sinasabi ho na PNP members shall strive constantly to respect the rights of others so that they can fulfill their duties. No, sabi dito, you are to strive constantly, consistently to respect the rights of others. Okay? So that they can fulfill their duties and exercise their rights as human beings, as parents, as children, citizens,
workers, leaders, or in other capacities, and to see to it that others do likewise. Dapat to, ano yan parang motto ho natin yan, ano? Dapat motto ninyo na bilang tigapagpatupad ng batas, dapat na e-exercise ho natin yung tamang paraan ng pakikitungo at pag-handle nito sa human being, no? So, para sa mga tao po ito. Alright? Reflection muna tayo. What are our rights as human beings? Ano nga ba yung karapatan natin bilang mamamayan, bilang mga tao? Are we aware of what is stated in the Miranda Doctrine and enshrined in Section 12 of the Bill of Rights in the 1987 Philippine Constitution? Dapat kabisado nyo po ito, no? Miranda Doctrine. Ano ba yung sinasabi dyan? It states that any person under investigation for the commission of a crime or offense, quote-unquote, shall have the right to be informed of his right and to remain silent and to have a competent and independent counsel, preferably of his own choice. No? So, saan ba ito? Ginagamit ito, di ba? Pagka mag-aaresto, no? Yung itong tinatawag na Miranda na ito, no? Principle na ito, no? If you can't afford a lawyer, the state will provide you with one. Okay? Kung wala kang pambayad na lawyer, Public Attorney's Office, ayan, okay? The right to remain silent is emphasized because any statement you give can be used against you in court. Okay? So yan ho ay mga isang napaka-importanting procedure sa pagpapatupad ng batas na kahit na may inaaresto, siya, alam niya naman ho yan, ano? Ayun, so dapat yung karapatan ho ng human being, any person. Sabi ho sa aklat ho ng Proverbs in chapter 28 verse 4 to 5, ano ba masasabi ng Diyos tungkol dito? Sabi po, to reject the law, in Proverbs 28, to reject the law is to praise the wicked. Ako, delikado. Ako, napakasama po nito. You reject the law means you praise the wicked. Ako po, mas pinupuri mo pa yung kamalian, yung kabuktutan. Ayaw ho ng Diyos yan. To obey the law is to fight them. Okay? Sa pagtupad natin sa mga batas na ito ay yun ang paglaban natin sa kasamaan. Evil people don't understand justice, but those who follow the Lord understand completely. Yan, dapat malinaw po sa atin yan. Tayo po na patuloy na nagsisikap na tumupad po sa ating Panginoon, dapat mayroon tayong unawa tungkol dito na pagdating po sa hustisya, ang Diyos po ay hindi silent tungkol dito sapagkat ang Diyos mismo ay hustisya at pagdating mo sa usapin ng fairness, number 1 po ang ating Panginoon tungkol dyan. Alright? Tanong, how do we uphold justice and human rights? Sa papaanong paraan mo may papakita? Letter A, respect the human rights of all citizens regardless of age, gender, place of residence, education, social economic status, religion, or political affiliation. As the saying goes, justice is blind. Okay? It is impartial and objective. Ang sinasabi ho dito na sa guidelines na ito, we need to respect the human rights of all citizens. Kahit ano pa siya, kahit ano pang edad niya, ano pa ang lahi niya, ano ang gender niya, kung ang gender niya ay male, kung ang gender niya ay female, kung siya ay LGBT, pantay-pantay po ang batas na itinalaga po para sa atin at dapat po natin respetuhin niya. Kaya nga may sinasabi yung justice is blind sapagkat nakapiring ang kanyang mata sapagkat wala siyang kinikilingan, wala siyang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Sabi nga ho ng isang programa, 24 oras. Dapat to ganun tayo. Impartial and objective. Okay? Sa Isaiah chapter 1 verse 17, learn to do good. Seek justice. Help the oppressed. Defend the cause of orphans. Fight for the rights of widows. Dapat to ganun tayo. No? At yun ang tagbili ng Diyos sa atin. Sa aklat ng Isaiah, noon pa man,
Learn to do good. Hanapin mo ang hustisya, yung fair. Kung nakagawa ng kasalanan, depende sa level ng kasalanan. So may mga karampatang parusa, kailangan pinapatupad po yun. Kasi kung wala yung mga pagtupad na yan, masisira po yung orderliness. Ay, ano ang mangyayari? We are to defend the cause of orphans and fight for the rights of widows. Okay? Sa Leviticus po, 19 verse 15, do not twist justice in legal matters by favoring the poor or being partial to the rich and powerful. Always judge people fairly. Ito po yung nakakatakot na part. Do not twist justice. Lalo na pag nagkakalat o ng mga ebidensya. Okay? So maraming klaseng evidence. May documentary evidence. Merong by witness. Merong by iba-ibang klase ho yan. Okay? So, we are not to twist justice. Dapat to, yung sabi nga black is black and white is white, hindi pwedeng merong gray. Na kung magkakaproblema po tayo pagka ganyan ho. Okay? Always judge people fairly. Ano yung nararapat? Ano yung karapat-dapat? Yun ang dapat ipatupad. Okay? Sa Micah ho, chapter 6 verse 8, ang sinasabi ho dito, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. You know, we are to act justly. Ang mga pagkilos natin, ang ating mga desisyon ho, ay nakabase ho sa kung ano ang nararapat sapagkat ang Diyos po ay nakatingin. Silent witness, tinitignan niya kung paano tayo fairly nagja-judge. Case to case, in every situation, ang Diyos ho ay nakatingin sa atin. Okay? Sa Isaiah 51 verse 4, listen to me, my people. Hear me, my nation. Instruction will go out from me. My justice will become a light to the nations. Ang galing ho nito, di ba? Ang sinasabi ho na ang hustisya ho ng Diyos ay nagsisilbing light to the nation. No? Kasi pag kami merong injustice, ano? Nagiging president 'yun eh. Nagsisilbing guide 'yun para sa iba to follow. Kasi pag hindi fair, sasabihin na bakit 'yun? Similar situation pero it seems merong parang may favoritism dito. It seems parang magkakaproblema ho. Okay? Kaya dito ho, magandang guide ito sa atin. Ang sinabi ho sa aklat ng Isaiah that my justice will become a light to the nation. Okay? And letter B, be faithful to our duties as law enforcers. Okay? Kailangan kayong maging tapat sa inyong sinumpaang tungkulin. Okay? Kailangan ang pagtupad dito bilang enforcers, ikapagpatupad. Sabi nga, PNP mission statement includes the phrase, enforce the law without fear or favor. Okay? Kaya kung, meron ka ng hawak na say warrant of arrest. Okay? Abay, dapat to ipatupad to kahit kapitbahay mo pa, kahit tatay mo pa yan. Kailangan ipatupad yan without fear or without favor. Alright? Sa Zechariah chapter 7 verse 9, this is what the Lord Almighty said. Administer true justice. Show mercy and compassion to one another. Okay? You are to administer justice. Kaya it adds parang bigger responsibility, no, na hindi basta-basta yung trabaho trabaho po ninyo. Because you administer justice, nasa inyong mga kamay mga ebidensya. Okay? Nasa inyong mga kamay ang mga katibayan na either magdidiin or pwede ma-acquit yung isang inaakusahan. No? That's why, kailangan ko ano yung tunay na nangyari. No? Dapat to mangyari po yan. Okay? Administer true justice. This is what the Lord Almighty said. In Psalm 106 verse 3, blessed are those who act justly, who always do what is right. Okay?
So, pag sinabi pong act justly, magpatupad, hindi dahil sa... Kasi minsan nawa-whitewash. Kasi minsan, mga evidence, yun, nagkakaproblema. Okay? So, dapat to, okay, pinagpapala po ang mga taong tumutupad sa kanilang tungkulin. Okay? Challenge, what is your most significant learning today patungkol ho sa hustisya? No? Hustisya na, kasi nga, di ba, meron hong kasabihan na, ano daw, ano yung ang sinasabi nila, di bali ng yung kasabihan ho na importante ho yung hustisya no? Kasi pag nagkamali, baka yung taong inosente mapabitay dahil ho sa pag mishandling ho ng mga evidences. At yun naman tunay na kriminal naman ay mapalaya naman. Kaya medyo may certain degree of yung bigat po ang mga katungkulan ho ninyo. And ang salita ng Diyos ho ang patuloy na magpapaalala sa atin. No, na kung meron man isang bagay na dapat matutunan ngayon ay yung hustisya na ang panuntunan na sinusunod natin ay ang salita ng Diyos na siyang magbibigay po ng gabay. Okay? How will we apply it to our own life? Minsan kahit sa mga maliliit na bagay, nasusubukan kung paano tayo nagdidesisyon para sa mga bagay-bagay. At kayo ho, magandang i-exercise nyo yan sa loob ng bahay, yung fairness, no? Sa pakikitungo sa ibang tao, no? Bago sa ibang tao, pakikitungo sa loob ng pamilya. Okay? Ayun ho. Prayer natin, of course, we praise our God for His goodness and grace in our life. No? We ask forgiveness. Kung tayo man po ay natitiso, tayo man po ay, oftentimes, sumasablay po tayo. This is a great opportunity to repent and to turn around from our old ways. No? At gamitin natin yung pagkakataon ito na sa harap ng Panginoon natin ay mapatawad tayo sa ating pagkukulang. Kung meron man po. Alright? And also, this is a good way of thanking our God for all His blessings that we have received. If we have any prayer request, let us pray kayo po, for one another. Okay? Declaration of faith po tayo. Sabay-sabay po tayo. We move in faith every day because we know that without faith, it is impossible to please you, Lord. As we draw near to you, we believe that you exist and that you reward those who seek you. We serve only you and you bless us. We know that all things are possible with you. Okay? So yan po ang ating declaration of faith. Tayo po ay nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon. Maraming salamat po and to God be the glory. My name is Brother Marco from ICOC Philippines. Maraming salamat po.